Hello Leo, Sun Man Rising and Venus Signs, kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So this is yung first card ninyo is your situation. Your second card is your challenge. Yung third card ninyo is your advice. And ito yung inyong outcome. Ayan. So, Leo, Page of Cups. No? So, meron ditong something na magpapakilig sa inyo. Meron ditong invitation or po pwedeng meron dito mga balita na dadating sa inyo na magpapakilig sa iyo. So, po pwedeng related ito sa relationship, po pwedeng related ito sa trabaho, pagkakaperahan, income, yung ganun, no? The challenge is 4 of Cups. Ayan. So, meron ditong importanteng offer sa inyo dito, pero hindi ninyo ito mapapansin, no? Maaaring hindi ninyo ito yung parang i-ignore ninyo ito kasi maybe you are focused on something else, no? Hindi lang kasi siguro isa ang opportunity na dadating, hindi lang iisa yung offer na pwedeng dumating sa inyo. But itong offer na to is coming from the universe, no? Maaari na isang magandang offer ito para sa inyo, pero ito yung hindi ninyo papansinin, no? Parang ganon. So, yung advice sa inyo is 5 of Cups. No? Maaaring hindi ninyo ito pinapansin na particular na offer na to because meron pa siguro kayong pinanghihinayangan, no? Meron kayong ikinalulungkot, meron kayong pinanghihinayangan na kung ano man ang nakaraan na or baka ito yung ine-expect niyo. This is something that you've been expecting, 'di ba? To receive siguro. At ito yung hindi kayo makapag-focus siguro sa mga offers na dadating sa inyo because of that. You know, because of focused pa kayo sa kung ano yung nakaraan na, 'di ba? Na hindi naman na ninyo mababawi ito. Kaya meron ditong meron ditong sadness, meron panghihinayang. Pero kung magdedwell on tayo doon sa mga panghihinayang na yan, 'di ba, hindi naman natin na maibabalik pa kung ano man yung pinanghihinayangan natin. It's better for us to just move on, to move forward na lang, hindi ba? So, yung outcome ninyo is 8 of Swords. So, this is self-sabotaging energy. You know, si 8 of Swords. Siguro, nagne-negative thinking kayo. Siguro, may mga negative thoughts kayo rito, no, na iniisip. And maybe dahil yan sa mga sinasabi siguro ng ibang tao sa iyo. Pero, as much as possible, Leo, mas magandang mag-focus na lang kayo sa kung ano yung naiisip ninyo. Alright? Kung ano yung sa sarili ninyo mismo, pakinggan ninyo yung sarili ninyo rather than kung ano ang sinasabi sa iyo ng ibang tao. Kasi mas ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Okay? You know yourself pretty much compared to ano ang alam ng mga tao about you. 'Di ba? Kaya wag mo na silang paniwalaan. Mas paniwalaan mo yung alam mo about yourself kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Ano ang kakayanan mo, ano mga capabilities mo, ano yung mga talento mo, skills mo, 'di ba? Ikaw 'yun mas kilala mo ang sarili mo. Alright? Kaya huwag kang papaapekto sa mga naririnig mo, no, from other people. Kasi yung mga sinasabi ng ibang tao, you never know kung ano din ang agenda nila sa'yo, 'di ba? Bakit nila sinisiraan ka or kung ano pa man ang sinasabi nilang hindi maganda about you. You don't know kung ano yung agenda nila, 'di ba?
Kaya sa sarili mo ikaw magtiwala. Okay? So, kung tayo ng clarifiers, we have 6 of swords. Ayan. So, this is travel, no? So, siguro mayroong invitation sa inyo that you may need to travel. There is an invitation for you that you need to go somewhere. Pwedeng ganon, no? Kaya, good luck sa'yo. Pwede rin na meron ditong mag-aaya sa'yo na tara, doon na tayo tumira, or tara, doon na tayo maghanap ng trabaho, or 'di ba? Baka ang iba sa inyo mag-a-abroad na, yung gano'n, or maglilipat ng city or ng lugar, 'di ba? At doon na kayo titira. So, we also have the Fool. Ayan. So, meron kayong mga gustong gawin, meron kayong iniisip, may mga plano kayo, pero hindi ninyo, yung challenge ninyo is how I'm going to start, no? Kasi nga, maaaring naaapektuhan kayo, no, ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo, or mga naririnig ninyo na mga sinasabi ng tao, no, mga komento sa'yo, na mga negatibo siguro, 'di ba? Kasi, yung maraming mga inggitero at inggitera sa paligid natin, 'di ba? Maraming mga tao yung bully sa paligid natin. Kaya kung papakinggan mo mga ganong klaseng tao, talagang maaapektuhan ka, 'di ba? Kaya mas magandang deadmahin mo sila, because ano ba naman sila sa buhay mo, hindi ba? At mas ikaw ang mas nakakaalam sa sarili mo. Kaya sundin mo kung ano ang bulong ng puso mo. Okay? At wag mong hayaan, no, na ma-derail ang mga plano mo sa buhay, or masira ang diskarte mo dahil lang sa pakikinig mo sa mga marites at marisol sa paligid ninyo. We have Queen of Wands. Ayan, go for it. Okay? Go for it. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kung ano yung sa tingin mo ang magandang plano na para sa sarili mo, go for it, no? Wag mong wag mong pansinin ang mga tao sa paligid mo. Kasi you never know kung ano yung agenda nila, kung ikakabuti mo 'yan or ikakabuti nila, 'di ba? Kaya focus on yourself. Nine of Wands, ayan. So, maybe you need to set your boundaries na. It's about time na for you to set your healthy personal boundaries, no? Maglagay ka na ng limitasyon sa sarili mo para maging aware din ng mga tao sa paligid ninyo about their limitations as well towards you. May mga salita, may mga sasabihin sila, may mga gagawin sila na hindi mo na dapat tanggapin, na hindi mo na dapat pakinggan. Mag-set ka na ng healthy personal boundaries. Okay? Para hindi ka nila naaapektuhan in a bad way. No, mabuti kung laging constructive o laging maganda yung sinasabi nila sa'yo. Encouraging, yung mga ganun, supportive, para paano, 'di ba? Kung hindi, 'di ba, maaapektuhan yung mental health ninyo. So, what else? We have take action. Ayan, no? With the Queen of Wands energy, kailangan mo na mag-take action. Huwag mo nang hayaan na isang tabi na lang, 'di ba? Kung ano man yung ninyo, kung ano yung ang mga plano ninyo, 'di ba? Kasi sayang ng oras, sayang ng mga offers, sayang ng pagkakataon, okay? Kaya mag-take action na kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, okay? So, what else? We have to the sea. Ayan. So, just go with the flow. Pakinggan mo yung importante dito, nakikinig ka sa inyong intuition, at sundin mo kung ano yung bulong sa iyo ng inyong intuition. Kasi always remember na yung intuition is your most reliable guide. Okay? Yung intuition, those are coming from the divine universe. Okay? Kaya, yun, gawan mo na ng paraan. Alright? So, what else? Tingnan natin kung ano pa mga mensahe para kay Leo. We have awareness. Look beyond what you see. Okay? Be aware of what you see. Kung ano yung mga signs, symbols, no, synchronicities na maaaring nakikita mo, those are messages sa iyo ng divine universe. Those are messages sa iyo ng inyong spirit team. Okay? May mga subtleties na yan, mga signs, symbols, synchronicities na yan. Those are going to help you on how you're going to manage your life, no, sa ngayon.
So, what else? Final message ninyo, new exercise program. Baka kailangan nyo ng alagaan ng inyong sarili, kailangan nyo ng mag-exercise, baka nakakalimot na kayo, no? Na mag-engage in physical activity. Kaya yan ang panawagan sa inyo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.